So, pakita ko ngayon kung paano mag-replica sa printed sticker. So, ito yung una nating, ito yung motor. So, una, ginamit ako ng one tool. Meron na tayong ready-made na template dito. Ayan, so, winand tool ko lang yung tatlong kaha. At ginamit akong solid color fill. So, i-click natin dito sa kukopyahin natin color. So, tandaan nyo, laging solid color fill yung gagamitin natin para madaling mapalitan ang kulay pag nagbago isip natin. Okay, so click natin ngayon ulit dun sa template. One tool ulit natin yung ibang part ng kaha. At gawa tayo ng bagong solid color fill. Ayan, so pili tayo ngayon ulit ng kulay. Okay, so tandaan nyo pagka gumagawa kayo ng mga replica, nasa inyo kung paano yung kalalabasan ng design. Basta importante, yung mga importanteng background colors, stripes, logo ay masama dun sa design. So ngayon, babakatin ko itong part na to, gagawin ko tong kulay white kasi ganun yung nandun sa may ilalim ng big bike na Fiat. Yun yung ginagaya natin. So lalagyan din natin siya ng kulay white. So solid color fill lang din. Ayan, so pagka gumagawa na kayo ng replica, dapat marunong na kayo sa iba't ibang tools sa Photoshop. Kung gusto niyo matuto, meron akong ibang videos na ginawa. Pwede niyo aralin doon paggamit ng solid color, ng pen, ng move tool, ng marquee, ng selection. Ayun, yun yung mga importanteng ginagamit. Ngayon, nakapag-create na ako ng bagong layer para dun sa solid color fill na kulay white. Ayan, tinitingnan ko ngayon kung ano yung mga pwede nating unahin na elements ng design since tapos na ako sa background colors. So yan, tingnan natin. So lagay tayo ng isang logo, yung Yamaha. Unahin natin, i-search lang natin sa computer, kung wala sa computer, sa internet, sa mga website na vector based or mga PNG. Importante, PNG ang gamitin na file type pagka maglalagay ng image sa replica kapag Photoshop ang ginagamit. Kasi pag PNG, walang background yon. So, importante yun na walang background para hindi na natin buburahin pa yung background. Okay, so hanapin naman natin tong logo na to, Packard Bell. Kanina yung Yamaha, hinanap ko na. Kinlik ko lang ulit sa Photoshop para habang naglo-load siya or naghahanap siya, pwede tayo maghanap ng iba para hindi nauubos yung oras. Importante din kasi na mabilis mag-design. Kasi ang replica kadalasan inaabot yun ng mga isang oras kung i-design. Lalo na kung yung customer ay nakabantay at medyo meticuloso sa design or kung pabago-bago ng isip. Okay, so habang sinesearch si Packard Bell, search naman natin ngayon yung Fiat. So kumbaga, ang mangyayari kasi dyan, kukumpletuhin natin isa-isa yung mga logo para mamaya, click and drag na lang tayo ng click and drag papunta sa workspace natin sa Photoshop. Madali nang magpwesto, hindi yung magse-search pa, tapos magpupwesto, tapos magse-search ulit. Magulo kasi pag gano'n. So, unahin natin, search lang natin na search lahat ng logo. Yung mga importanteng logo na sa tingin natin ay dapat nandun sa design. I-search na natin ang i-search sunod-sunod. Para mamaya, pag naka-open na lahat ng file, ipupwesto na lang natin. So, ayan, yung Yamalube, tinype ko, sinearch ko na rin. Ano pa ba ang kulang natin? So, ito, meron dito logo ng R125. Ngayon, lagyan natin lang logo ng Mio since Mio yung motor na gagawin natin. Ayan, so search lang din natin yung Mio. Okay. Ayan, so tingnan natin kung meron pa tayong hindi nakuha. Ayan, so mapapansin nyo, meron pang stripe yung Yamaha, hindi pa natin nakuha. Tsaka yung bilog na logo. Mamaya, hanapin din natin yon. Ayan, so tinitingnan ko lang kung ano yung mga kailangan pang design. Okay, so click natin ngayon window ng Yamaha na sinearch natin kanina. Kunin natin itong isang to para dun sa bilog na logo. Tingnan natin kung saan natin siya pwedeng ipwesto. Okay, so italagay lang natin sa may taas para madali natin makita. So importante yan na ang mga logo or anything na design or image na hindi natin pwedeng i-flip or i-mirror, nakapatong siya sa ibabaw ng mask, yung layer na mask na tinatawag. Kung papansinin nyo sa kaliwang side, yung layers, yung
logo ng Yamaha na kinuha ko ay pinatong ko sa taas ng mask layer. Ibig sabihin, nakahiwalay siya dun sa mga layers na nasa ilalim ng mask, kung saan yun yung mga layers na pwede nating i-flip mamaya at the end of the video or before the end. So, pinupwesto ko lang ngayon itong logo ng Yamaha. Importante na magkakahiwalay ang pwesto ng or yung layers ng mga logo na pwedeng i-flip at ng mga layers na hindi pwedeng i-flip. Kasi mamaya aayusin natin yung mga yan. Mahihirapan kayong mag-ayos kung magkakahalo lahat ng logo. Kasi hindi nyo naman pwedeng i-flip yung mga letters, yung mga may sulat. Kasi hindi naman na mababasa yun kung babaligtarin nyo. So, kailangan ihiwalay nyo na agad simula pa lang para hindi na kayo mahirapan mamaya. Magkakaligaw-ligaw pa kayo kahanap. Mauubos lang yung oras nyo. So, ayan, pinupwesto ko ngayon yung Yamaha logo. Ayan, so, ang ginagamit lang natin dyan, transform tool or yung control T para ma-resize at maipwesto. Ayan, move tool lang yung ginagamit ko dyan ngayon para ipwesto. So, kailangan master nyo na yung mga moves na ganyan sa Photoshop bago nyo subukan mag-replica. Okay, so next, ano isusunod natin? Ito, sa bandang Fiat, ano ba pwede natin unahin? Tingnan natin kung ano pwede natin unahin dyan. Okay, so hanapin lang natin yung mga logo kung naka-ready na. Okay, so hanapin natin yung Yamaha stripe. Ayan. Yung Yamaha stripe, isa naman yan sa kadalasang laging nasa design ng mga Yamaha na motor. Yun yung tinatawag namin na Yamaha stripe. So, search lang natin yon. Most probably, meron nakasave na sa computer. Dahil maraming beses na natin yung nagamit. Kung hindi, pwede natin yung bakatin gamit ang pen tool. Kamukha nito, babakatin ko tong isang part na to nung design. Since tingin ko wala pa tayo nitong nakasave. So, trace lang natin gamit ang pen tool. Then, gamit tayong solid color. Gawa tayo ng layer. Click lang natin. Ayan. So, solid color. Okay. So, meron tayong bagong layer. Kulayin lang natin siya ng white. Okay. Ayan. Hindi lang natin nakikita ngayon kasi nasa may ilalim siya nung big bike na picture. So, iusog natin siya para maipwesto natin dun sa Mio. So, i-click and drag lang natin. Ayan. Ayan. So, kung mapasin yun, nilagay ko siya dyan sa ilalim ng mask. Sabi ko nga kasi kanina, lahat ng layers or designs na pwedeng i-flip, kamukha nito, dun natin isama sa ilalim ng mask. Dun natin siya ipwesto. At lahat ng mga designs or logos na hindi pwedeng i-flip katulad ng mga letters, mga numbers, dun siya sa ibabaw ng mask. Gagawin natin yon para magkahiwalay sila at madaling ma-organize mamaya pagka dodoblehin na natin yung motor. Kasi kailangan natin mamaya ayusin yung right side at left side. So, yun yung dahilan kung bakit kailangan magkahiwalay yung mga logo na nababasa at yung mga logo na or yung mga logo at stripes at designs na pwede nating i-flip. Okay, so iaayos ko lang to. Ayan. Mapansin nyo, sobra yung white doon sa may wheel cover sa harap. So, buburahin ko yan. Titrace ko lang gamit ang pen tool. So, trace ko lang to. Zoom in natin para siguradong mabakat natin na maayos at walang malagpasan or matama ang iba na hindi naman dapat mabura. Minsan kasi pagka hindi naka-zoom in, hindi nyo mapapansin, mayroon na palang nasama sa trace na hindi naman dapat kasama. Mahirap balikan yon kapag malapit na kayo matapos. So, dapat sigurado na kayo. Every time na nagtitrace kayo, i-zoom in nyo para sigurado at nakikita ng maayos. So, ni-rasterize layer ko lang siya kasi hindi ko siya madidelete kanina dahil pats pa siya. Ayan, so, ayan, chinek ko lang kung tama yung layer na yan. I-rasterize ko yan. Okay, ayan. Right-click lang yon at rasterize layer. Ngayon, pwede ko na siyang i-delete. Okay, then, Control D
para sa deselect or para mawala yung selection. Control D. Okay, zoom out ulit natin. Next, kuha tayo ng logo. Hanap tayo ng pwede nating ipwesto. Okay, so itong Fiat, may available naman tayo dito. Ipwesto natin siya. Ayan. So, mapansin nyo, CDR file pa siya, hindi pa siya PNG. So, open natin siya sa CorelDRAW. Ang gagawin natin yan, ipupwesto natin siya dyan sa CorelDRAW, pero i-export natin siya as a PNG file para magamit natin sa Photoshop. Okay, so hintayin na lang natin yan. Mamaya, gumawa muna tayo ng ibang pwedeng idagdag dito sa design natin para hindi masayang oras. Ayan, so ito, na-open na natin yung Yamaha Stripe. Sinerch natin to kanina. So, ngayon lang natin binalikan para hindi tayo masayangan ng oras. Ipwesto na natin siya. Ayan, so naka-transform tool lang ulit tayo. Again, yun yung Control T. Okay, so ilagay natin siya muna dyan sa may ibabaw. Ayan. So, nilagay ko lang muna siya sa ibabaw or sa may ibabaw ng mask na layer para lang makita natin. Pero tandaan nyo, dapat yan, nandun yan sa ilalim ng mask. Kasi, okay lang naman yan i-flip. So, tandaan nyo na dapat nandun yan sa ilalim. So, nilagyan ko lang ng wand tool. Ginamit ang wand tool para maselect ko yung dalawang lines na manipis kasi iibahin ko yung kulay. Ayan. Kasi ang kulay niyang Yamaha Stripe ay gray at white. So, ayan, check natin. O, tama. So, gray at white siya. So, gagayahin lang natin yung kulay na nandun sa motor na yun. Yun ang gagamitin ngayon natin dito sa Yamaha Stripe natin. So, kung to, kulay black siya, kulayin natin siya gamit ang color fill or color overlay dito sa effects. Ayan. Pili lang tayo ng kulay white dito. Ayan, double click lang natin yan. Then, i-click natin sa white. Okay. So, click OK muna tayo para ma-apply siya, then okay ulit. Okay, ayan. So, meron na tayong Yamaha Stripe. Yan yung tinatawag na Yamaha Stripe. Tawag natin yan Yamaha Stripe kasi madalas yan nasa mga Yamaha na motor. So, inando ko lang. Kanina minerge ko, inando ko lang dahil bala kong palitan. Gagawin kong gradient yung overlay nitong kulay gray para mas maganda tignan. So, click natin gradient overlay. Then, pili tayo ng kulay. So, pili tayo ng gradient na gagamitin natin. So, ayan, dinouble click gradient overlay. So, ayan, binabago ko lang ngayon yung scale. Ito kasi yung nagde-determine ng size ng gradient. So, click lang natin sa angle. Ayan, so, para tumagilid siya. Para hindi masyadong nakatayo. Ito, lakihan ko lang konti. Click ko ngayon to para makapamili tayo ng magiging style nung gradient effects natin. So, ito pwede natin tong dagdagan or hilahin. Depende sa kung saan mas maganda. So, click lang natin dito sa eyedropper para makapili tayong kulay. Okay. Okay, ito, baguhin din natin to. Double click lang. Then, pili din tayo ng ibang shade ng gray. Yan, so, dito, subukan natin na dito sa swatches. Ayan yan, yung gray na yan. Okay. Okay, ayan. So, halos wala pa siyang masyadong effect. So, dagdag tayong kulay. Double click lang natin dito. Pili tayo ng ibang gray. Ayan. So, ano ba dito maganda? Tingnan natin. Ayan, okay na yan. Okay. At kung kontento na tayo, pwede nating i-click OK para mag-apply. At ayan, meron na. Meron tayong stripe. Yan, merge lang yung ginawa ko. So, Control E sa keyboard, ang shortcut para sa merge layer. Sabihin na magiging isang layer na lang siya. Hindi na natin siya mababago
as a gradient overlay dahil na-rasterize na siya dahil nag-merge tayo. So ngayon, ipwesto natin siya dito. Again, ang ginagamit ko lang Control T or transform. Ayan, so usog lang natin siya dito. Gagawin lang natin tong backup. So enter na natin, then mag-alt tayo sa keyboard. Yun, so na-duplicate siya nung nagpindot ako ng alt sa keyboard habang naka-move tool. Ngayon, ipupwesto ko na siya dito sa kahan ng motor. Itong template natin na to, ready-made na to. Usually kasi pagka mga motor tulad ng Mio, maraming customer ang nagpapagawa ng ganito. So, pagka nasukatan na natin or nagawa na natin ng template, nakasave na yon at hindi na natin kailangan sukatin ulit. Kamukha nito, meron tayong template. Tuturo ko din sa isa pa nating video kung paano magsukat at kung paano gumawa ng template ng motor. Ayan, so apply na natin to ngayon. So, dyan natin siya ipwesto. Kung mapansin nyo, yung dun sa kinokopya nating motor, malaki yung stripe. Pero ito maliit lang since magkaiba siya ng kaha. Maliit lang yung kaha ng Mio. So, balik tayo ngayon dito sa Corel. Ito yung inopen natin kanina Fiat na CDR file. Export natin siya. Ayusin lang natin yung kulay. Ayan. Control E sa keyboard para sa export. Ayan, so Control E. Ayan, in-export natin siya. Ayan. Or ito yun. Ito yung pindutan nun sa export sa file. Pinakita ko lang sa inyo para alam nyo rin kung saan nyo hahanapin. Ayan, so rename natin Fiat. Then, tandaan nyo, PNG dapat yung file. Selected only. Export. Then, may lilitaw dyan na window. Tandaan nyo, ang resolution niya, 150 dapat dahil 150 tayo pag nagpa-print din. Transparent background. Then, okay. Tapos, naka-check or naka-click sa mask area. Then, okay. Okay, ngayon, Control E lang ulit tayo para lumitaw yung window kanina. Ayan. Then, click natin tong Fiat. Click and drag natin papunta sa Photoshop. So, ito na ngayon yung PNG na ginawa natin galing sa Corel. Pwesto natin siya ngayon. Okay, so check natin dito sa malaking motor kung saan siya maganda ipwesto. So, ayan. So, dyan siya nakapwesto. Gagayahin lang natin yan. Okay, so move lang natin to. Yan, nag-control T ako para sa transform tool, then ina-ice ko lang siya. Yan, iusog lang natin. Yan, so pwesto lang natin siya. Ayan, so basta ganyan lang naman sa pagka gumagawa tayo ng replica ng motor. Nasa sa designer yan kung paano magandang kalalabasan. Basta yung mga importanteng details ay kasali, yun, okay na yun. So, ito. So, pwesto lang natin to. Ito sa navigator, check natin. Okay ba yung pagkakapwesto natin? Ayan. So, mukhang okay naman. Ano pa yung isusunod natin? Tingnan natin dito sa motor. So, nandun Yamalube, Yamaha. Ayan, tingnan natin kung ano pwede natin ilagay. Okay, search tayo dito ulit. Siguro search natin Yamaha PNG para PNG file agad yung lumabas. Since PNG naman yung kailangan natin. So, ito may lumabas na isa. Click and drag natin to papunta sa Photoshop. Okay. Usog lang muna natin dito sa gilid. Ayan. Yan, select natin tong Yamaha gamit yung marquee, rectangular marquee tool. I-copy paste natin yan. So, Control C, Control V. Para ma-copy paste. So, importanteng i-copy paste natin. Huwag nating dodoblehin kasi importante na meron lagi tayong backup na design or logo. Kaysa naman mamaya, magsisearch na naman tayo.
Sayang kasi yung oras pagka ganun, pabalik-balik. So, ni-rasterize ko lang, then kinopy-paste ko na. Pwesto ko na dito. Ayan. Palitan ko yung kulay, gamitin ko yung color overlay. Ito. So, gagawin ko siyang white. Kasi yung black, medyo masyado siyang dark. Dark na rin halos yung background. So, gawin na lang natin siyang white. Pero yung kinokopya natin na big bike ng Fiat, hindi siya kulay white, kulay black siya. Doon siya nakapatong sa kulay white na nakahap. Since dito natin siya ipupwesto sa may lugar na yan, dapat light na lang yung color niya para mas lumutang yung design. So, ayan. Pwesto na natin siya dito. Ayan. So, mukhang okay naman siya dyan. Okay na yan dyan. Lakihan lang natin. Adjust lang natin. Litan natin konti. Ayan. Okay. So, enter. Ayan. Ayan. So, mukhang pakonti-konti nakukuha na natin or nakokopya na natin yung design. Meron na tayong stripe, yung Yamaha logo, yung Fiat na logo. Yung mga background colors, kamukha na siya. Pagka kasi nagre-replica tayo ng printed na sticker, halos natatakpan na rin yung buong kaha ng motor. So, halimbawa, black yung motor, halos nagiging kamukha na rin siya talaga nung kaha nung Fiat dahil yung mga sticker niya kasi malalaki talaga. So, ito, hinila ko ngayon yung Yamalube, pupwesto ko to. Isa to sa mga sinearch natin kanina, kaya naka-ready na yung window niya nung kinlik ko. So, palitan ko lang din yung kulay gamit ang color overlay. So, double click natin dito para makapagpalit tayo ng color. Okay yan. So, gawin natin white. So, check natin kung saan natin siya pwede press. Ayun. Doon siya nakapatong sa may part na blue. Since meron na doon yung Yamaha, doon na lang natin ipatong tong Yamalube sa part na white. So, resize ko lang. Ayan. So, transform tool lang yan. Control T lang yung shortcut nun. So, hindi na natin siya dito pupwesto kasi magkatabi yung word na Yamaha, Yamalube. Parang hindi na siya babagay dyan eh. Tingnan natin kung saan natin siya pwedeng ipwesto. Ayan. So, siguro doon na lang natin siya ipwesto sa lugar ng Yamaha na kamukha niyan. So, yung nakikita nyo yung sa screen. Sa may baba. So, kukulayan na lang natin siya ng black. So, pwesto na natin to. Okay, ayan. Okay, litan lang natin konti para hindi siya lumalagpas. Usog natin konti. Ayan, so enter lang natin pag okay na. Ayan, usog natin. So, hindi natin siya ngayon makita kasi kulay white din siya. Kukulayan natin siya ngayon ng black. Ayan, so double click lang sa overlay, color overlay. Then, lilitaw ngayon yung window. Double click din natin dito. At gawin nating black. So, click lang natin dito sa black, sa swatches. Ayan. Then, click OK. OK ulit. At ayun na siya. So, i-ayos natin konti. Ayan. So, ayan. Ayan. Diyan natin siya ipupwesto. I-ayos lang natin ng konti. And so, transform na, i-rotate natin para naka-align siya dun sa Yamaha at sa Fiat. Importante din kasi na maayos yung alignment. Halimbawa, yung isa medyo 35 degrees yung angle ng pwesto, yung isa naman 45 degrees, yung isa 50 degrees. Hindi siya maganda tignan. So, mas maganda pare-parehas. Kung pare-parehas na 20 degrees, mas magandang tignan. So, ayan. Inayos lang natin siya para halos kamukha ng pwesto ng Yamaha at Fiat. Check natin ngayon ano pa ang mga kulang.
Okay. So, itong bilog na Yamaha, tingin ko, pwede natin yung palitan. Delete na natin. Ito, gamitin natin. So, click ko yan para ma-select. Ayan. So, zoom in lang natin. Then, rectangular marquee tool. Highlight natin tong bilog. Then, i-copy paste natin. Ayan. So, Control-C, Control-V para sa copy paste. Yan na ngayon ang ipupwesto natin. Mukha kasing mas babagay siya eh. So, check lang muna natin kung anong kulay at kung saan nakalagay. Ayun. So, yun yung gagayahin nating style nung logo ng bilog na Yamaha. Okay, so usog natin siya dito. 2 colors yung ginamit dun sa design. So, ganun din gagawin natin. Lagyan natin ng background itong logo ng Yamaha para maging 2 colors. So, ginamit natin ngayon itong elliptical marquee tool para makagawa tayo ng circle. So, naka-shift ako niyan sa keyboard para proportion yung pagiging circle niya. At gamitin natin itong solid color. Ayan. Click OK. Ngayon, hindi nyo makita yung isa dahil natakpan siya. Ilagay natin sa ilalim para lumitaw yung logo ng Yamaha. So, palitan natin yung kulay nito. Lagyan natin ng color overlay. Or siguro gradient overlay. Ayan, mas maganda. Ayan, ito. So, ito gagamitin natin para medyo may pagka digital yung itsura. Kasi pagka color overlay, isang solid color lang ang lumilitaw eh. As in, isang kulay lang. Pag gradient, nagmumukha siyang mas high-tech yung feel nung colors. So, ito gamitin natin. Gawa tayo ng parang metallic na color combination. Click OK. So, dagdagan pa natin ng kulay. Siguro medyo lighter. Ayan. Click OK. Okay, so isa pa siguro dito. Double click natin. And a darker color. So, importante yan sa gradient. Ang pinakamadalas natin ginagawa, pinag-ahal natin dark, then light, then dark, then light. So, click OK. Then, adjust natin yung angle niya. Ito, medyo itagilid natin. Ayan. Okay, then ngayon, i-eyes na natin siya. Medyo nakapaling kasi siya eh. Hindi naka-align dun sa background niya na black. So, gamitin na natin tong move tool. Control-click natin tong logo. Ayan. Then, i-move lang natin. So, ginagamit ko lang ngayon yung arrow sa keyboard para small movements lang. Okay, ayan. So, mukhang okay na siya dyan. Isama na natin siya dun sa background niya. Ito, so, click ko din to. Then, i-merge ko na siya. So, Control E. Ayan, naka-merge na. Pwesto ko na ngayon, transform, Control T. Paliitin natin at ipwesto na natin dito sa kaha. Okay, ayan. So, mukhang okay naman siya dyan. Adjust lang natin konti. Ayan, so, enter. Zoom out para makita natin kung ano pa ang mga kulang. Tingnan natin. So, ano pa ba ang kulang natin? So, check natin itong mga logo na inopen natin kanina. Itong Packard Bell, ayan. So, dalhin na natin to dun sa Photoshop. Ayan, meron tayong nakuha dito. SVG yung file type niya. Pwede rin to dahil wala rin tong background. Pero sabi ko kanina, ang ginagamit natin PNG. So, mas madalas kasi natin yung gamitin. So, as much as possible, PNG kuhanin natin. Or, kung may makuha tayong PNG, di mas maganda. Kung wala, gagawa tayo sa Corel. Export natin na PNG. So, check natin kung paano natin ipupwesto itong Packard Bell. Ayan, so gagayahin natin ipwesto niyan. So, sa may likod siya, kung mapansin nyo, makapal yung kaha ng big bike. So, sa Mio, hindi naman. Kaya, medyo iba yung itsura ng design natin. So, ayan. So, transform.
Pwesto lang natin siya. Ayan. Kita natin ng konti. Enter, then ilagay na natin. So, mukhang malaki siya. Liitan pa natin ng konti. Transform ulit. Then, liitan pa natin. Okay, ayan. Enter. Ayan, so okay na. Ayan. So, check natin ulit dito sa navigator kung okay na yung design, kung okay yung ginagawa natin. So, ano pa bang kulang? Check natin. Okay, so ayan, so tingnan natin kung anong pwede nating isunod na design. So, kanya tayo dun sa Yamalube, sa Yamaha, sa Packard Bell, sa Fiat, dun sa stripe ng Yamaha. So, halos konti na lang yung kulang. So, itong stripe ngayon ng Yamaha na malaki, since blanco naman yung design natin sa likod at malaki yung blanco doon, pwesto natin tong stripe na to. Hindi ganito yung design na nandun sa big bike dahil hindi naman malaki yung natirang kahan ng big bike sa may likod, sa may upuan. Pero kasi ang Mio, malaki yung upuan niya, malaki yung kahan niya sa part na yon. Lalagyan na lang din natin siya ng stripe para hindi naman blanco. So sabi ko nga kanina, ang mga designer kasi ng mga ganito dapat marunong mag-isip or mag-decide sa sarili kung paano dapat ipupwesto yung mga design elements ng ginagayang motor. Hindi ibig sabihin na walang nakalagay dun sa original na kinokopya natin, hindi na rin natin lalagyan. Syempre hindi naman magkamukha yung kahan ng dalawang magkaibang motor. So hindi natin pwedeng sundan ng 100% na as in kokopyahin natin ng parehas na parehas. Ayan, so sinelect ko lang yung layer ng kaha at ika-copy paste ko ngayon tong stripe. So select ko yung stripe, kinlik ko lang siya, control click habang naka-move tool, then copy paste, control C, control V. At yun, ito na yung lumitaw na yung ating kinopy paste. Usog na natin to, pwesto natin tong kinopy paste natin. So ito, nakabakat na to. So ayan, iuusog na lang natin siya, ipupwesto na lang natin siya dyan sa kaha ng Mio. So zoom in natin para sigurado tayo na tama ang position. So, angat natin ng konti. Ayan. So, konti pang usog. Ayan. So, usog pa natin konti. Ayan. So, ayan. Mas maganda siya ngayon tignan dahil nagkaroon ng design compared dun sa kanina na blanco talaga siya. Okay. So, ayan. So, halos malapit na tayo matapos. Delete na natin to. Tinira lang natin yung isa as backup para mamaya. Baka kasi kailanganin lang ulit natin. Ano pa bang kulang? So, check natin. Ano ba yung mga hinanap natin kaninang logo? Itong Yamalube, meron na. So, itong Mio, ito wala pa. So, meron tayo ditong Mio, kaso CDR file. Open natin siya sa CorelDRAW. Ayan. Ngayon, isa lang may kailangan natin. Delete na natin tong isa. So, select natin isa. Delete natin. Ito ngayong isa. Export natin. So, Control E sa keyboard. Okay, so, ayusin lang natin kulay. Yan. Gawin na lang muna nating black para madali makita. Export natin ngayon. So, Control E. Yan. So, selected only. Dapat PNG yung save as type. Rename natin yan. Mio para madali hanapin. Okay, then enter. Tandaan natin, resolution 150, transparent background, okay. At mask area, okay. Kailangan naka-mask area para wala siyang sumamang background na white. So, export ulit. Click natin Control E para lumitaw yung export window. Then, kunin natin tong Mio. Click and drag natin papunta sa Photoshop. At ipwesto natin dito. Ayan. Ayan, so napunta siya sa gitna. I-enter lang natin. Then, hilahin na lang natin papunta dito. Ayan. So, pwesto natin siya dyan. Gagawin na natin yung kulay white.
color overlay lang din gagamitin natin. So tandaan nyo, ang lagi natin ginagamit, solid color fill at color overlay pag nagkukulay para madali palitan ang kulay. Anytime na magbagong isip natin, pwede nating palitan yung kulay. Huwag kayong gagamit ng paint bucket tool or ng iba pang tool na nagkukulay siya kaso nawawalan naman kayo ng chance na madaling mabago ang kulay. Kasi most of the time, ang mga customer naman pwedeng magpalit ng isip, pwedeng magbago ng isip. So, maganda na nasa atin yung chance na magpalit ng kulay anytime na gusto ng customer or anytime na gusto natin. Ayan. So, ipupwesto ko lang siya dito. Naka-transform tool lang ako. Ayan. Enter. Ayan. So, halos okay na. So, halos okay na lahat sa gilid. Dito sa wheel cover, wala naman na tayong ilalagay dahil wala naman talaga nakalagay dun sa design ng wheel cover ng Superbike. Ayan, wala naman nakalagay. Dito naman sa taas, wala na rin namang masyado. So, simple lang kasi talaga itong ginagaya natin ng motor. So, simple lang din yung kalalabasan ng ginagawa nating motor. So, halos ang kulang na lang natin yung sa harap. So, delete na natin ito. Malamang di na ito gagamitin dahil tapos na tayo sa gilid. At delete na rin natin ito. So, hindi, mamaya na natin i-delete. Ayan, so click ko na ngayon. Pwede na natin siguro itong burahin. Ayan, so importante na malinis ang layers or as much as possible. Kung ano lang importante, yun lang ang nandun sa workspace para hindi tayo mahirapan. Minsan kasi sa sobrang detalyado ng mga design ng isang motor, napakaraming layers na nagagamit. Minsan umaabot ng 50 plus, 100 plus. Nakakalito na yon, lalo na kung hindi nyo naman nai-ayos yung name. So search natin yung logo ng The Doctor. Mukhang merong nakalagay na ganon dun sa may ibabaw nung headlight. So, search lang natin The Doctor. Click natin see more results. Okay, so check natin kung meron tayo dito nakasave. Ito siguro pwede na nating i-close. Nakakabagal din ang computer pag maraming naka-open na window. So, close na natin tong mga tapos nang gamitin na window. Exit na natin lahat yan. So, click na tayo ngayon dito sa window ng The Doctor. Ayan, so may nakuha tayo. PNG. Sakto. Pwesto na natin. Ayan. So, enter. At gamit tayo move tool. Dali natin dito. So, sa harap natin siya ilagay. Ito na lang naman halos sa harap ang hindi pa natin nagagawa. So, pwesto lang natin siya. Ayan. I-rotate natin at liitan natin ng konti para kumasya. Okay, enter. Pwesto natin siya. So, medyo malaki pa. Control T ulit tayo para liitan. Ayan, liitan natin. So, pagka ganyan, tandaan nyo, lagi dapat naka-shift, nakapindot ang shift sa keyboard para proportion. Pag hindi nyo pinindot yung shift, ang mangyayari dyan, it's either mababanat or mai-stretch yung itsura or mako-compress yung itsura. Hindi na siya proportion, so papangit. So, dapat laging naka-shift anytime na magre-resize ng mga logo. Ayan, so pwesto natin siya dito. Magkabilang side sa harap. Ayan, so i-ayos lang natin yung position niya. Ayan, so pwesto lang natin to. Okay, usog pa natin konti. Ayan. Ayan. So move lang natin ng konti. Okay, so napwesto na natin yung The Doctor. Pwede siguro na natin kulayan to. Click natin yung templates natin, yung nasa ilalim. Gamit tayo ng wand tool. So, gayahin natin yung color. Ayan, check natin kung anong itsura.
Ngayon wand tool tayo. Click lang natin sa keyboard ang W. Ayan, so naka wand tool. Select natin itong mga part na gusto nating kulayan. Ito, so select natin to. Ito rin sa gitna. Itong sa may harap ng wheel cover. Tsaka itong sa gitna. Ayan. So kulayan natin to gamit ng solid color na layer. Okay. Ayan, solid color. I-drop lang natin dito para magkamukha siya ng kulay. Click OK. Ayan, so may kulay na. Ang kulang na lang yung dalawang magkabilang gilid sa may pinaka ulo ng Mio. So, wand tool ulit tayo. Click lang muna natin itong template. So, habang naka-move tool, control click. Click tayo sa wand. Then, select natin itong dalawa. Gawa ulit tayo yung solid color na fill. Gawin natin na kulay white. So, click natin yan. Gawin natin white. Ayan. So, i-drop natin dito. Okay. Ayan. So, halos kumpleto na. Dagdagan na lang natin ng logo yung harap para mas maganda tignan. Okay. So, usually, yung mga gantong Fiat, may logo ng 46 eh. So, lagyan din natin ng ganon. Hindi natin nakikita eh. Pagka halimbawa hindi nyo alam kung ano yung design sa harap, ang isang technique na pwede nyong gawin pagka hindi nyo alam kung ano yung design na dapat ilagay sa harap o sa ibang part ng motor o kung malabo yung picture, mag-search kayo sa internet. I-google nyo yung design or yung motor kung ano sa tingin nyo pangalan nun. Halimbawa, Fiat yung nakasulat na malaking logo. Search nyo sa internet. Fiat Superbike, Fiat Motorcycle. Lilitaw doon yung mga pictures na related sa keyword na tinype nyo. At makakita kayo doon ng iba't ibang pictures. Makakuha kayo mas malinaw, ng mas malaki, ng nakaharap, ng nakatalikod. Makikita nyo ngayon yung iba't ibang design pa na nandun sa motor. So, kamukha niyan kasi isa lang yung picture natin, gilid lang. Hinulaan ko lang to na 46. Kung hindi to 46 at hindi ko sure, isi-search ko to sa internet. Since alam kong 46, okay na yun, hindi ko na sinearch sa internet. So, pwesto na natin to ngayon. Ayan. So, pansinin nyo lahat ng logo at numbers na nababasa na hindi pwedeng i-flip. Nasa ibabaw siya ng mask. Tingnan nyo. Nasa ibabaw din yung 46. So, lagyan ko ngayon ng stroke na white. Mas bagay siya pag may white kasi black sa blue. Hindi contrasting yung kulay. So, gawin ko itong white. Ayan, lakihan ko lang ng konti yung size para mas lumutang. Okay. Ayan, so okay na. Click okay. Ayan, adjust ko siguro ng konti. Medyo marami pa tayong blank spaces dito. So, isip tayo kung ano pwede nating idagdag. Hindi naman kailangan punuin dahil pumapangit din siya pag masyadong maraming logo na hindi naman kailangan pero nilalagay. So, yung sakto lang na simple, maganda, malinis tignan. Usually, yun yung mga magagandang designs na nabubuo. Yung simple at malinis tignan na kahawig naman ng replica na motor. Okay, so lagay natin itong Yamalube. Dinuplicate ko lang. Ginamitan ko lang ng Alt tsaka Move tool para ma-duplicate. So, hilahin natin papunta dito sa wheel cover. Pwesto natin siya dito. Mamaya gagawin ko yung kulay white kasi pangit siya sa kulay black. Ayan. So, ayan. Pwesto na natin to. Okay, ayan. So, sakto lang siya dyan. Click natin. Control click. Ayan, hilahin natin papunta dyan. At palitan natin tong color overlay. Double click natin yan. Double click natin dito. Piliin natin white. Okay, ayan. So, mas magiging maganda ngayon na combination niya dun sa background color. Ayan, so ano pa ba? Tingnan natin, ano pa bang pwede nating idagdag dito sa harap. Dito medyo
blank pa. At dito rin sa may taas. So, kunin natin na yung isang logo ng Yamaha. Pwede natin gamitin. Yung bilog siguro pwede natin ilagay. Ito, itong Mio. Pwesto natin to. Pwede natin itong lagay sa harap. So, kumbaga, dagdag lang natin since blanco naman eh. Pero hindi naman ibig sabihin na kailangan natin punuin. So, pwesto natin to dito sa isang side. Yan, so, palitan ko lang yung color overlay niya, gawin kong black. So, double click ko lang yan. Gawin nating black. So, importante pag nagre-replica na tayo ng motor, marunong na kayo sa Photoshop, pati yung mga effects, kamukha niyang color overlay, isa yan sa mga effects or layer style. Kailangan alam nyo na yan bago kayo gumawa ng replica. Yung mga basics yan eh, na dapat matutunan. Okay, so sama na natin to dito. Tingnan natin saan ba siya babagay. Okay, so ayan. Pwede rin naman pagka nag-design tayo, itanong natin sa customer kung meron pa siyang gusto ipadagdag. Minsan kasi gusto na may pangalan, gusto may picture na, gusto yung number, kung ano yung gusto niyang number, ayaw niya ng 46. So, pwede natin tanungin yung customer. Kaysa naman at the end, kung kayo na-print na, tsaka sasabihin ng customer kung ano yung gusto niya ipadagdag, mahihirapan na tayo. So, bago natin i-print yung sticker, kailangan na ipa-check na natin sa customer. Or unless sabihin ng customer na tayo nang bahala sa lahat, hindi naman siya magreklamo. Yun lang yung time na hindi natin siya tatanungin. Pero kung hindi yun sasabihin, importante na magtanong bago tayo mag-proceed sa pagpiprint kahit tapos na i-design. So, ito, pwesto natin. Itong logo ng Yamaha, dinuplicate ko to. Pinesto ko lang dyan para magkaroon siya ng design doon. Mukha namang okay. So, yun. Halos tapos na. Ang kulang na lang natin ay yung kabilang side ng motor. So, hide ko na tong picture ng Superbike. Dinala ko sa baba. Sinend to back ko lang. At ito naman ngayong mga background. Kung pasinin nyo, yung layer na to, lahat yan papunta sa baba. Yan yung mga pwedeng i-flip. Kamukha nito. At ito naman yung mga layers na hindi pwedeng i-flip. Yan yung mga nasa taas ng mask. So, ito lang i-flip natin. At yung iba mamaya, i-flip natin siya pero i-aayos din natin para madali mabasa. Okay, so highlight ko na tong mga, i-select ko na tong mga layers na to. Okay, ayan. Hide ko na tong Superbike na picture. Hindi, mamaya na lang. So, ayan, ginroup ko na siya. Ito yung mga background. I-hide ko. Ayan, so yan yung mga background na layer. Yan yung mga kaha ng motor at ng mga kulay niya at saka yung ibang stripe niya. Ito, mukhang may naiiwan na isa eh. Ayan. Kanina hinahide ko, hindi siya sumasama doon sa background. Ibig sabihin, nandiyan sa ibabaw. Open natin tong group at i-drag natin to para masama dyan sa layers ng background. Ayan. So, isama natin siya dyan kasi yan yung mga layers na pwedeng i-flip or baligtarin. Okay, so i-hide natin. Ayan, so halos okay na. Ngayon, ito namang, ayan, so double check lang natin. Okay. Wala namang nasamang mga letters or words pag ina-hide. So, ibig sabihin, lahat okay. Ngayon, duplicate lang natin siya. Ayan. So, importante na laging may duplicate para may backup. Kasi pag nag-merge tayo, at marami ng steps tayong ginawa after mag-merge, hindi na natin siya pwedeng i-unmerge. Okay, so ayan. I-sinelect ko lang, ni-merge ko na siya. Sinelect at inverse select ko. Buburahin ko ngayon yung labas ng layer na to. Ayan, yung group 1 copy. Ngayon, ang mangyayari dyan, i-deselect ko na. After kong i-clear or i-delete, ang mangyayari dyan, itong layer na to, wala na siyang labas. Kumbaga, yung labas ng mask, nabura ko na, nakabakat na sa kanya yung mask.
Kumbaga yan na mismo yung sukat nung mga kaha ng motor. Yan. So i-hide natin, double check natin, okay naman. I-duplicate natin ngayon dahil mamaya kailangan natin gawin yung left side ng motor. So ito ngayon yung mga logo, i-group ko tong lahat, highlight, then i-group ko yan, Control G para sa group, Control G. Then duplicate ko din para merong para sa kanan at para sa kaliwa. Ngayon, i-group ko tong dalawang to, ito gagamitin natin sa kaliwa. So group ko na to. So ayan. Chine-check ko lang muna bago natin pagsamahin. Okay, so mukhang okay naman. Ayan, inusog ko lang siya para makita ko kung tama ba siyang pagsamahin. So okay. Ito ngayon yung gagawin natin kabilang side. Kaya ako inilayo. Ayan, so i-flip horizontal natin siya. Ito ngayon yung magiging left side ng motor. Ayan. Okay, so mukhang okay na yung left side. Naka-ready na siya. Yan, itatabi ko muna tong mga logo ng group 2 at group 1. Ito yung magiging right side. Yan yung right side. So pakita ko lang. Rename natin yan na right para hindi tayo malito. Kasi mamaya magkapangalan sila ng group 2 eh. Ayan, so yan yung right side. Yan yung nasa may baba. Ngayon, ito naman, i-ungroup ko to. Yan yung mga logo. Kung mapapansin nyo, bumaligtad silang lahat dahil nag-flip horizontal tayo. So, ang gawin natin yun, since hindi naman siya naka-merge, iisa-isahin natin. I-flip natin ulit. Kaya natin finlip na kasama yung background para yung pwesto niya, nandun pa rin siya kahit nag-flip tayo. Kasi kung finlip natin at hindi yan kasali, mamaya iisa-isahin pa natin ang pwesto. Ngayon, ang ginagawa lang natin, finiflip lang natin tsaka natin inaayos yung pwesto. Mas madali. Okay, so isa-isahin lang natin ng flip yung mga logo na to. Ayan, so madali lang man yan. Control T, then flip horizontal, then rotate lang natin. Manual lang naman talaga itong ginagawa. Okay, so rotate lang natin to. Tandaan nyo, pagka niro-rotate, i-consider nyo yung mga katabi ha. Kailangan kasi yung angles halos magkakaparehas para hindi mukhang nakatabingi or paling-paling itsura. Ayan. So, flip din natin ito. Ayan. So, kung mapansin nyo, yung iba sa mga logo, medyo magkakaroon ng difference pag kinumpara dun sa kabilang side ng motor. Kasi, yung mga letter, syempre pagka pinwesto natin sa isang kaha ng motor na nakabaligtad na, hindi naman na parehas yung babagsakan or yung magiging lapat ng logo or ng letters. So, normal lang naman yun. Kamukha ito, yung Fiat. Yung letter F niyan kanina nasa may bandang likod ng kaha. Pero ngayon mapupunta na yan sa may bandang harap ng kaha. Ayan, kamukha niyan. Siyempre ganun talaga dahil bumaligtad yung kaha ng motor. So pwesto lang natin siya. Okay, so usog natin konti. Ayan. So i-ayos lang natin. Okay, so okay na. Ito, hindi naman na kailangan i-flip. So, na-flip na natin lahat ng mga words. Ito sa bandang harap. Hindi na natin ito kailangan galawin since may kopya rin tayo niyan dito sa may baba. Okay, so tapos na natin yun i-flip lahat ng para sa left side. Ngayon, dahil okay naman na siya, na-flip na natin, meron din tayong backup na mga logos kung sakaling gusto natin balikan. Pwede na natin siyang i-merge. So, click lang natin ulit lahat. Then, i-merge na natin. So, ito yung para sa left side. Ayan, so double check lang muna natin. Ayan, Control E, merge layers. Okay, ngayon, ito namang right side. Burahin ko muna to.
since hindi naman natin kailangan na to dahil meron na tayong design no, para sa harap. So, hindi nakasali to. So, ayan. Binakat ko lang sa pen tool, then make selection, delete. Ayan, so okay na. So, control D lang tayo para mag-deselect, para mawala yung selection. Okay. Ano pa bang kulang? Check natin. Pwesto lang natin to. Okay, so usog ko lang to. Ngayon, kung mapasin nyo, nung hinila ko, nakabakat pa yung motor natin. Syempre kasi yun yung mask. Gawa lang tayo ng bagong solid color fill layer na solid siya. As in, wala siyang butas or wala nakabakat. Palitan lang ulit natin yung kulay para mas malinaw. Ayan, then click OK. So, makita nyo na wala na yung butas na pinagbakatan ng motor. Ayan, so halos kompleto na. Yan na yung aayusin natin para sa printing ng sticker. Duplicate ko lang tong right side. Tingin ko kailangan natin to i-duplicate para may backup tayo bago natin i-merge. I-merge ko kasi yan eh. So ito, na-duplicate ko na. I-merge ko na to bago ko i-save. Ayan, so halos yun lang yun. Medyo matagal pero in practice kasi bibilis din na bibilis.